Yan po sana yung preparation, Idol Rafi. Yan po yung mga paghahanda. Bongga, kumpleto. Wow. Oh. May same-day edit, may videographer, may catering, Oh. at yung setup nila, Idol Rafi, napakabongga, napakagarbo. Hanggang sa umabot na ng gabi, Alas City na. Wala pa nagsugod ang ceremony. hindi daw po dumating ang judge. Hindi pa nag-umpisa yung Wala ceremony. din pong mga, Oh, naka-ready ng mga mesa. at wala din pong tao. Sao naman lang meron. Walang tao. Sao naman yun. Na-edit na ang photos. Yes. Na-edit na yung mga retrato. Ayan. Hindi, wala ceremony. Sir Arvil, ano bang nangyari? Nung Saturday, I received a text message po sa in-house photographer ko po, si Sir Gary. Sabi ni Sir Gary, merong couple na naghahanap ng wedding organizer na mag-handle nung wedding nila. Okay. Coming March 10. That is Monday. Malapit na. Pero hindi ko na siya tinanong kung anong details. Humingi na lang ako agad ng phone number ng bride para sa kanya na lang ako tumawag and then mahingi ko yung details nung wedding. Humingi po ako ng number tsaka tinawagan ko agad yung bride. Sinagot naman. So, nagpakilala siya sa alias niya. Ba't alias? Kasi ang nangyari po, Sir Rafi, nung nabulabog na po yung wedding, dinala na po siya sa police station and then na find out po na isa siyang scammer. Bakit po nabulabog yung wedding? Walang dumating na judge saka di nakapagbayad. Kasi walang down payment na nangyari kahit piso walang nabigay. Pero may nakita ko nakaset up na po yung mga mesa. Yes po. Ang nangyari po, ako po ang nag-abuno. Naku. On that night na nagtawagan kami, pinagawa ko na agad yung invitation kasi sabi nung bride mag-meeting kami by Sunday morning. Doon na namin i-finalize lahat pero iuna na daw yung invitation. So ang nangyari sa invitation, yung layout niya, yung video invitation na finorward nila sa mga kilala nila. Pero on that day of the wedding, ang nasendan lang pala nun yung side ng groom. Okay. Okay? And then, yun nga ang nangyari. Alias yung ginamit sa tawag namin, sa meeting namin, sir, kasi... Pero doon sa invitation, alias pa rin ang inilagay? Alias pa rin. Yes po, yung Hindi alias nilagay pa tunay rin. na pangalan ay talagang scam nga. Oh, tsaka palalaman yung sir, yung totoong pangalan nung pagka-viral na nung video na walang wedding na naganap. Yung same day edit na nagawa na yon. Yes, lahat po. Oh, anong ginawa ni lalaki? Sinong umatras? Si lalaki po. 8 a.m. pa lang, nag-ask na kami sa kanya ng down payment niya. Sila lang po talaga dalawa sa room. And then no entourage and everything. Sila lang po talaga dalawa. Oh. So doon pa lang, kaduda-duda na po. Pero pagpasok ko po kasi, sinalubong na po ako ni bride na, Ma'am, we have problems po like this. Kasi po, confidential po yung family ko. And then, kasi ma'am, hindi po kasi dapat ipaalam to sa lahat. Nasaan po si Guy? Si lalaki? Si Guy po nandun po, hindi po siya umiimik po. Hindi siya umimik. Like, lahat ng mga talk, ka-bride po talaga lahat. Ang nagsasalita. Lahat po. Marami na po mga nag-react na mga netizen. Ano itong mga sinasabi? Opo. Sinabuyan ng asin, gayuma, ano yung... Kasi po, based lang po din po to sa nakita namin, sir ha. Hindi po to haka-haka or ano. Nakita po talaga namin siya. Kasi po, si Guy po, from the very beginning morning, up till nalaman na yung scam, hindi po talaga siya umiimik, sir. And then, yung mga close friends niya and everything, even his brother po, na-shock po kasi hindi po siya pinapansin. Hindi po sila pinapansin ni groom. And then, dun po na nalaman na pagdating po ng investigator na-talk na po si groom, sinabihan po siya ng investigator nga, sir, I will assure you 99% of your wedding bulabog gid ni kanang kuan gid ni scam gid ni scam gid ni. And then siya nga hindi to scam, sir siya, puntahan mo si bride. Pagbalik niya sa room, sir, ni bride, kasi si bride balisana Okay. Paglabas po niya, hindi na po siya nakasuit ng pangkasal. So balisana si groom. So sabi niya po na talaga scam na, like ganyan. So, pagbalik niya palabas, hindi na po siya naka-wedding talaga. Like, ang sinuot po niya, t-shirt na, pants na. So, doon na po siya sa stair. And then, kasi po, si groom po, meron po siyang ex po. Tapos, nag-communicate sa mga friends niya ba, na, kumusta na si groom, ganyan, ganyan. Tapos, nag-chat po daw na, itry nyo daw na kumuha ng asin. Tapos, isaboy niya sa groom. So, nag-try po yung friends ni groom.
Eto sir ha, nandun po kasi kami lahat, Okay. or coordinators, even the manager of that hotel po, nandun po. Pagsabo niya ng asin, parang nanghina kasi si groom, yun yung nakita namin sir ha. Hindi naman kami naniniwala sa lumay or sabi niya sir ba na, ano kaya nangyari dun mong ba? Bakit ko kaya pinatulan yun? Something ganyan sir ba? Then, natauhan siya sir ba? Tapos sabi namin, sir, ano po ba talagang nangyari? Siya nga, hindi po kasi ma'am, kasi nakita po kami niyan. Sabi po daw niya kasi, may nangyari sa amin noong September. Tapos, wala kaming communication. February, nakik-contact si bride sa akin na ganyan daw, buntis daw siya, twins daw yung anak niya, 6 months na daw yung anak, ganyan, ay yung tiyan niya, ganyan. Ang sa kanya po, kasi ma'am, sinabihan po kasi ako ni bride ma'am na pamangkin po daw siya ni Senator. Pero hindi Yung totoo po yan, ma'am. family- Na-verify namin. Hindi siya pamangkin ng kahit na sinong senador, kahit na po, sinong hindi government po. official. Wala po siyang relationship. Opo. And then, yung family po daw niya is mga high profile, ganyan. And then, bibigyan daw siya ng mga businesses. Wala po talagang gayumang nangyari. Siguro, na-scam na ito si lalaki na budol dahil una, sinabing nabuntis mo ako, tapos idudugtong mo doon, may mga kamag-anak ako, mga sikat na tao, dala sa takot, pag hindi mo ako pinakasalan, sige ka, pumayag na magpakasal ito si lalaki. Pati daw po kayo, ma'am, nagayuma din. Kasi sabi niyo, ba't namin ibibigay ito libre? Yung sinasabi nila sir na na gayuma kami, hindi po totoo yun kasi unang-una sa lahat, hindi talaga ako naniniwala sa gayuma. Ang nangyari lang po talaga, magaling lang talaga magsalita yung yung scammer bride. Super And then napatotoo niya, anak siya ng isang NBI director sa Davao, tsaka isa siyang pamangkin ng senador. Yes. So, doon pa lang, parang na ako, isa itong high profile na Kliyente. client. Oh. Oo. In short, nasaan na itong yung girl? Nakalabas na sa police station. Ano po Oo, pero ikinaso sa pinalabas kanya? na po. Baka nagpiyansa. Yung kaso po kasi, civil lang siya, civil case lang daw. Hindi raw siya malalagay sa sa criminal case. Kasi yung contract namin na ginawa namin between us sa couple, breach of contract lang daw. So ang nangyari, di lang daw kami nabayaran sa services namin. Kaya ang nangyari lang, civil case lang daw siya. So hindi siya pwede i-detain ng mahaba. Kahapon sir, may dalawang attorney or dalawang lawyer na nagrepresent sa sa kanya para maging gabay, tsaka may mga witness para gumawa na lang ng compromise agreement. Okay. So sa compromise agreement po, nakalagay po doon sa kasulatan na by March 21 dapat mabayaran yung amount na na-damage niya, na mabayaran kami mga suppliers. Ilang kayong supplier lahat? 20. Ang dami. Takbo sa 20. 20 to 25 suppliers yan. Magkano pong inabot na utang niya, damage? Sa original contract po, Sir Rafi, 270,000. Okay. Pero after nung nabulabog na, napagkasunduan namin ng mga supplier na kahit isuli na lang, yung pagod na lang, costing 98,000 na lang siguro ang ipademand namin. Sir, matanong ko lang, ilan araw yung from the time na kumontak siya sa inyo up to the time na wedding day na at nandyan na yung mga mesa, meron na yung mga on the day edit, ilan araw po yung pagitan? Isang araw lang. Oh, wala pa kayo ng ganong klaseng experience na 2 days, less than 2 days, kasal na agad from the time na kinontak kayo para kunin kayo bilang wedding coordinator. Yun po yung pinakaunang experience ko ngayon. So, tapos dahil kasi sa salita na sir na high profile siya, doon ako na Ayun. doon ako nabilog. Oo. Yun yung sasabihin ng iba, kayo po'y nagayuma. Hindi po yun. Oo. Hindi po dahil sa gayuma, kundi dahil po sa sabi ng scammer bride na high profile siya. Name dropper. Attorney Garrett, tama ba? Civil lang yung kaso nito, walang criminal, yung pandulokong ginawa nitong scammer? It depends on how he did it po, no, Senator. Kasi kapag may kasamang deceit yan, panloloko, misrepresentation, it might qualify as estafa, which is a criminal case. In that way po, Sen, even if the person is insolvent, ang makukuhang justice natin, makukulong po yung kinasuhan. Oh, so pwedeng ispasok sa estafa to? That's correct po. It appears to me that she misrepresented herself, her status po in particular, in order to come away with certain sums of money. So kapag ganun po, Senator, hindi na lang to simpleng utang, dahil sa aspeto ng panloloko, nagiging estafa na po yung kaso. Sergeant Genesis Babantos, bakit
nyo pinakawalan agad itong si babae? Bakit hindi niyo po pinailan ng kasong estapa? May existing contract po sila in between both parties po, sir. Tapos nung tinanong ko yung sir, kung anong mga documents nila, sir, to show na magiging legitimate yung entry nila, sir. Hindi niyo po tinanong Yes, sir. yung wedding coordinator na mga naloko na marami sila. Tinanong din, sir. Pero wala daw, sir. Doon pa lamang meron ng deceit. Established na po ng wedding coordinator. Kasi nga po sir, nag-usap sila at nung makipag-usap siya dito sa wedding coordinator, nag-name drop siya na hindi naman totoo yung mga binanggit niyang pangalan na she's pretending that she's somebody. No, she's not. Na siya ay pamangkin ni ganito na hindi naman. So based on that, naloko itong mga wedding coordinator na papayag. Pinatulan siya. Ganon din ginawa niya doon sa kanyang supposed to be na groom. So bakit din niya lang ituloy sa estapa? Kasi sir, compromise agreement, paano kung hindi niya pagdating ng araw sa date na March 21 na supposed to be magbayad siya at hindi siya nagbayad o di saka pala natin siya babalikan ulit. Ngayon pa lamang i-file nyo na agad yung kasong estapa. Tama ba ako, Attorney Garrett? Yes po, Senator. Possible naman po na now mag-file na po sila. Okay, Sarge, i-file mo na yung Yes, kasong sir. estapa. Copy, sir. Done that, sir. Sir Arvil, Yes po, sir. ituloy na natin yung kasong estapa i-file sa kanya. Kasi Sige ako, sigurado ako sa March 21, Much magtatago better. po ito. Ganun na naman po. Yes po, sir. Baka pati ikaw sa rento nagayuma. Hindi naman, sir. Nabudol ka rin, Sarge. Baka pati ikaw. Habang siya ay nakipag-usap sa inyo sa estasyon, I'm sure na bagit Yes, niya sir. sa inyo kung sino-sino yung mga supposed to be kamag-anak niya. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Doon siguro nagkaroon ka na rin ng konting bilib. Yes, sir. Yes. Oh, so Sarge, i-file mo na yung kasong estapa. Sarge, huwag ka mag-alala kahit na kamag-anak pa siya ng kansino-sino, kung talagang mali siya, huwag ka matakot, andito ako sa likod mo. Pero Copy, this sir. time, gusto ko lang ipaalam sa iyo, nag-check na kami, hindi po siya kamag-anak ng senador na binabanggit niya, hindi po siya kamag-anak ng NBA director na binabanggit niya. Wala po, confirmed yan sa amin. Okay, sir? Copy, sir. Po, sir, after nung viral, lumabas lahat yung mga records niya, yung lahat ng mga nangascam niya sa iba-ibang lugar, sir. So, ito na po yung chance para maano natin, sir. Ma-hold natin siya. Marami na pala siya na-scam, hindi lang kayo. Opo, Yes po. sobra po. Sir, kasi nalaman lang din po namin kasi marami na pong lumabas talaga ng mga post niya way back 2021. Ganon din po yung modus niya, sir. Yung magpapakasal siya, sasabihan niya na buntis siya, tapos dapat pakasalan mo ako kasi ito yung ano ko, yung tito ko, yung ganyan ko. So, naaano po talaga yung mga lalaki po sa kanya, sir. Okay, pero mamang tanong ko, anong pakinabang siya ba'y kumita doon sa pag-scam niya ito o yabang lang ito o meron lang may Sir, kunting ako po ang diferensya? sasagot dyan. Sige po. Ang nangyari po kasi, katulad nung bago lang, nung groom, siya po ang may hawak ng SIM nung groom. Ang ginawa niya, nagpa-skip siya na siya yung groom, kinontak niya yung mga kaibigan nung groom, humingi siya ng mga pera. Ayun. Okay, akala ko kumita siya sa mga yes supply. po, Hindi. ganyan So po doon siya, sa groom, peperahan niya ang groom. Opo. Ayun. Pati po yung mga friends ng groom, sir, kasi yung SIM ni groom nandun sa kanya. Tapos ganyan yung mga friends ni groom, Nagpapasend po siya ng mga Gcash, ng mga Paymaya, ganun po. ayun ang scam niya. Ma'am November, Magandang hapon po. Good afternoon, Senator. ano po yung panig niyo, madam? Regarding doon sa utang sa wedding coordinator at saka sa ibang issue, Senator, wala po akong ididanay doon. May pagkakautang po talaga ako sa kanila kasi naman po may service din sila na binigay po. Kaya po, nung nag-compromise agreement kami kasi babayaran ko. Within this week, nabayaran ko na yan siya. Pero And then- pero itutuloy pa rin po yung kasong estapa. Just in case na nagbayad ka, then i-atlas lang yung estapa na kaso. Madali na ma-atlas yun. So tuloy pa rin yung Opo. kaso. Para kung ikaw ay hindi tumupad, tuloy-tuloy hanggang sa makulong ka, sisiguraduhin ko. Sige, so inaamin mo na may kasalanan ka, kaya may compromise agreement na babayaran mo. Ang tanong lang po, bakit niyo po nagawa kasi yun? At bakit po kayo nag-name drop? Ni-name drop niyo po yung isang kasamahan kong senador. Ni-name drop niyo po yung director ng NBI na hindi naman pala totoo na kamag-anak mo, kakilala mo. Tatawag kasalanan ko po talaga yan, Senator. Wala po akong i-defend or i-reason sa ganyan. Kasi kasalanan ko po talaga. Humingi po ako ng pasensya and sinabi ko lang na humingi ako ng pasensya sa buong wedding coordinator na involved sa nangyari po. Kagabi, dahil nga doon sa compromise agreement, nasabi ko sa kanya, hindi na ako galit sa kanya. Tapos, lang po, sir, i-settle lang po dapat yung mga bayarin na nakalagay sa sa compromise agreement and then okay na po ako. Ayun, okay na raw.
sa mga naargabyado niya before sa grupo ko, mas mabuti rin po na ituloy na rin po. Nasa inyo po yun. At saka doon sa mga iba pang tao na naloko niya, pwede niyo po sabihin, kumontak sa amin para tulungan namin makapagsapan ng kaso. Pwede. Oh. Yes po. Ma'am November, sinabi mo sa staff na totoong buntis ka, nabuntis ka ni Groom, ni Joel? Yes po. Ilang buwan ka ng buntis? 6 months po. 6 months? Yes po. May- Yan po yung workout namin ngayon, Senator, para makakuha kami ng lahat ng medical na pwede gamitin as evidence para po makapag-file kami ng VAUSI in case ayaw niya talagang makipag-usap sa akin ng maayos. Yeah, ganito po yan, Ma'am November. Of course, tutulungan ko si Groom, kung gusto niya, si Joel, ipa-DNA test natin yung bata. Yes po. Baka mamamalay mo, hindi sa kanya. O kung sa Opo. kanya, di okay, ako mismo tutulungan kita na para suportahan naman niya kasi anak niya yun eh. Kahit na marami ka na scam, kung talagang anak niya yon, sinabi sa DNA test, ako mismo mag-uubliga dito kay Groom na bayaran ka. O, Okay po. may Hindi ko mga dapat nagsasabi, ini- kayo ra po ay nanggagayuma. Tingin mo? Hindi naman po yan totoo. At never, ito po, Senator, never ko siya tinakot, never ko siya sinabihan na kailangan niya akong pakasalan. Where in fact, siya yung nag-offer sa akin na magpakasal, ganito. Kaya may galit sa puso ko sa kanya kasi despite, Senator, siya kasi yung humingi ng kasal. Siya po yung humingi ng kasal. Never siyang pinilit. Walang namilit sa kanya kahit pa yung paggamit ng mga pangalan ng mga prominenteng tao. Never po na ginamit yun as panakot sa kanya. Hindi sa lingid sa kaalaman ng lahat na nag-meet kami September kasi trending na masyado viral na. Nag-meet kami September, may nangyari sa amin. Tapos ako, parang okay, hindi ako buntis kasi may PCOS ako. Para kayong maniwala, Ma'am Vanessa. Hindi po, na-overwhelm po ako sa mga sinasabi niya, sir. So parang hindi ka panipaniwala. Kaya yan yung overwhelmed ka doon sa mga sinasabi niya. Oh, okay. Siguro po. Yung si Groom daw, bigla ron parang nung sinabuyan ng asin, tapos, hay, naimasmasan na parang sinabi, sorry mama, exact word, hay, ba't ko pinatulan to? Kasi for me lang, Senator, natatawa lang din ako every time sinasabi na ginagayuma ko siya and all. At doon sa pinangakuan ko siya, it was like a conversation between me and him. Sabi ko sa kanya na if ever na dumating na yung mga pera, may pera na tayo, magbe-business kami. Saan magagaling mga perang darating? Meron akong, hindi na siya kalakihan, pero nagko-contract ako, nagsasangkon lang ng pakonte-konte. Ako nung nagbibigay ng mga tao na magtatrabaho, mga labor, ganyan, and material. Ano po yung sinasabkon nyo? Construction po, yung mga small lang na renovate na. So gusto mo makipag-partner sa kanya sa construction. So ngayon, pag nag-click na yung construction, maghati-hati kayo ni Groom. May mga billing ako na darating kasi billing kasi yung tawag ko sa ganyan na mga bayad sa akin after ko matapos yung mga renovation, mga building na konti lang. Small time lang naman na kontrata ko. Palagay niyo po, dahil doon sa business, mismong si Groom na nag-volunteer magpakasal, parang nasilaw doon sa construction business mo. Hindi naman po. Yan kasi yung clinic-claim ng mga tao, even mga friends niya na sinilaw ko daw, na pinangakuan ko daw yung Groom na magbe-business, nabibigyan ko siya ng business once ikakasal kami. Pero Senator, wala pong katotohanan lahat ng yan. Kahit pa magharap kami, hindi po yan totoo. Kaya umasa ako na totoo yung lahat, yung pinaramdam niya sa akin, lahat. Okay. So, nung nabasa ko lahat ng yun, na nag-fail, na hindi ko pa nabigay sa kanya, including yung dapat magpapabank finance ako ng sasakyan para may personal kami na sasakyan, na hindi nabigay, ginamit niya yung word na gayuma at pinangakuan ko daw siya. Ako naniniwala na eh. Jesus na, nantok-antok na ako. Ha? Ma'am, hindi ako maniwala. Kanina naniniwala na ako. Hindi na. Asin ba yung sinabuhay mo sa akin? Asin yan, sir. Ay, hindi na ako naniniwala. Kanina naniniwala na ako. Naimasmasan na ako. Oo, tabi na asin dito. Sobrang ka na, sir. Maalat na ako. Kulang na lang, mangga. So. Basta this week, nag-sorry ka na. Inamin mo yung kasalanan mo, babayaran mo this week, pero tuloy pa rin yung kaso at kami magsisiguro na magkakakaso ka. Pag binayaran mo, umatlas yung mga complainant namin, di nasa kanila na yon. For the meantime,
Pangako ko sa iyo kung talagang totoong buntis ka para maging fair tayo at ang nagbuntis sa iyo talaga itong si Grom, si Joel Lorito, tutulungan kita na para makakuha ka ng suporta para dun sa bata, okay? Opo. Ayan po, Sir Arvil, Ma'am Vanessa, nag-sorry, tinanggap yung kasalanan at magbabayad pero tuloy pa rin kaso. Okay, Ma'am, Sir? Okay, Ma'am Vanessa at Tuloy Sir pa rin. Arvil. Thank you. Okay. Tuloy pa rin po, sir. Thank you po.